beses kada araw, nag-aakyat manaog sina Michael sa mga nagtataasang punong ito sa kanilang bayan sa Tigbawan, Iloilo. Para itong nyog, pero ang bunga hindi hamak na mas maliit kesa sa buko. Ang tawag nila rito, buri. Pero ang pakay ni na Michael, hindi ang mga bunga ng buri, kundi ang matamis na tuba na nakokolekta nila mula sa itaas ng puno. Ito kasi ang ginagamit nila sa paggawa ng isang panghimagas na 8 dekada nang nagbibigay ng tamis sa mga ngiti ng mga tiga-Tigbawan. Ang kalamay sa buri. Bago sila umakyat, may dala silang bulo o sanggat sa buri para pangtapya sa ubod ng buri sa taas. Mas maganda, ma'am, kung mataas yung buri kasi matamis yung kanyang tuba. Pagdating nila sa tuktok, tinatapyasan ang katawan ng puno. Ang galon, isinabit sa itaas para dumaloy ang tuba. Makalipas ang 4 na oras, binalikan ni na Michael ang galon para kolektahin ang naipong tuba. Kasi kapag mag-after 5 hours, mapapanis na. Para yung mga dudumi na galing sa taas ng buri, mas strain siya. At saka pinakuluan sa malaking kawa sa loob ng 9 na oras. Aabutin ka talaga rito ng 9. Hindi pwede ito haluin, saka intayin na lang ito after 5 hours. Habang hinihintay itong kumulo, 1, 2, hinabi muna nila ang mga dahon ng buri para gawing pinadakan o yung lalagyan ng kalamay. tapos ito tatayin mo ng ng buri, pinaka ugat niya. Ganito yan. Ito yung finished product. Golden brown na siya. Ilang minuto pa, tuluyan na itong lumapot at naging pulot. Pwede ito isawsawan ng nilagang saging o kamuting kahoy. Sina Jonar nagtabi ng pulot para ibenta sa isang lalagyan na gawa sa kawayan. Habang ang natirang pulot sa kawa, pinakuluan pa nila ng ilang oras. Pagkahango, kanila itong babaldugin o hahaluin gamit ang tinatawag nilang baldog para itong sandok na lagpas tao ang haba. Gaya nito, ang lulutuin is more than 300 or sometimes more than 500. Kailangan maraming tao maghalo-halo nito. Hanggang ang pulot natuyo at naging kalamay. Pwede na siya ihanguin. Ang kalamay, inilipat sa mga hinabing pinadakan gamit ang palita o kutsarang gawa sa kawayan. Ito yung ginagawang banding ng mga magpipinsan, tulong-tulong para hanggang sa mahango hanggang dito yan. Hindi siya sobrang tamis. Napaka-perfect siya talaga sa mainit na kanin. Pwede talaga siyang pang-ulam. 1940s pa nung nagsimulang magluto ng kalamay sa buri ang ama ni Jonar. After World War II, 1946, my father and companions experiment how to make the kalamay sa buri para may hanap buhay naman siya. Ang kanyang ina na si Corazon ang naglalako nito. Di sadya eh. Kasi adlaw may pira, ikaw kung makapabinta ka mo. Sa laki ng tulong ng kalamay sa buri sa buhay ng mga tiga-Tigbawan, idineklara itong local cultural property o bukod tangi ng kanilang bayan. Yung love for culture and heritage, yan po yung gusto nating kilalanin at gusto natin ding bigyan ng diin sa pagkilala dun sa pamilya na nagpreserba din ng kanilang tradisyon. Sa Pozorubio, Pangasinan naman, ang mga trabahador na ito sa pinakamatandang sugarcane mill o gilingan ng tubo. Abala
sa pagsalansan ng mga baon ng nyog. Hindi daw ho sila magsasayaw ng maglalatik. Ang mga baon ng nyog ang magsisilbing lagayan at hulmahan ng iniluluto nilang panghimagas. Ang sinakob. Ang paggawa ng sinakob, ilang henerasyon ng hanap buhay ng pamilya ni na Lola Tina. Ang sugarcane mill na ito ay minana namin sa biyenan ko noon. Para makatas ang tubo, isinalang muna ang mga inaning tubo sa gilingan. Pagkatapos malinisan, ibababa yung hose, tas direkta na po dun sa malaking kawa. Pinakuluan ang katas ng tubo hanggang lumapot. Sunod na inilipat sa isa pang kawa kung saan ulit ito pinakuluan. At hinalo ng walang tigil para raw hindi masunog. Binaba natin yung bomba kasi diretso ho yung pagkulo niyan. Baka matapon ho kapag hindi ho nilagay. Inihanda na ni na Jover ang mga baon ng nyog. Matapos pakuluan ang katas ng tubo, itinabi muna ito. At tuloy-tuloy na hinalo gamit ang mahabang kahoy. Nang tama na ang consistency o lapot nito, inilagay na nila ang mga ito sa mga bao. At saka isa-isang inihilera sa salansanan na gawa sa bakal. Hinayaan munang lumamig at tumigas. Pagkatapos, isa-isang tinanggal mula sa bao. Pinagdikit ang 2 piraso. At nirepack. Kada pack ng sinakob, 60 pesos. Kakape ako, yun ang ginagamit ko na pang sweetener sa coffee. Mas malasa at tamis. Dahil sa minanang hanap buhay ni Tina sa paggawa ng sinakob, mas tumamis daw ang kanilang buhay. Nakapag-aral yung mga anak ko, tsaka nakabili kami ng mga lupa. Noong 1700s, isa tayo sa major producer ng asukal. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Napaka-importante na ma-preserve natin yung mga traditional na pamamaraan ng paggawa natin ng asukal. Nagre-reflect kasi doon yung kultura natin. Sa susunod na mapangiti ka sa sarap at tamis ng ating mga kinakain, pasalamatan at alalahanin sana natin sila. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.